Magandang umaga po. Muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kagigising ko lang po. Mayroon mong mga naguguluhan po sa mga pinopost ko na binabanggit ako na ang Diyos ng daigdig ngayon, si Satanas. Yung iba naman, direkta pong kumontra. Kasi pinopost ko rin naman na ang lumikha ng langit at lupa, dagat, buong daigdig ay ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Bakit naman minsan pinupost ko na ang Diyos ng daigdig ngayon si Satanas? Sabi ko po na babasahin yung Bible sa Pangalawang Korinto 4:4. Kasi minsan po kasi nagbabasa tayo ng Bible para nagbabasa ng pakitbook, hindi inuunawa. Yung iba naman talaga hindi talaga nagbabasa, nakikinig lang sa mga nangangaral. Paano kung hindi salita ng ating Panginoong Hesus ang pangaral nila? Ligaw sila. Okay. Madalas po itong binabasa, pero ngayon po babasahin ko uli. Pangalawang Korinto 4:4. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Pangalawang sulat po niya. Pakinggan po ninyo. Okay. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Okay, sino yon? Ituloy ko po. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay? Kaya palang karamihan sa atin hindi sumasampalataya sa Diyos dahil binulag sila ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Sino yung Diyos ng kasamaan? Si Satanas po. Okay? May iba ba bang bubulag sa atin para hindi tayo makakaunawa sa salita ng ating Panginoong Hesus? May iba ba bang bumubulag sa atin para hindi natin intindihin yung turo ni Hesus? Okay? Si Satanas po yun. Binulag tayo ni Satanas para hindi natin maintindihan o hindi natin makita ang kaluwalhatian ni Hesus na siyang larawan ng Diyos. Okay. Bukas pa tayo ng Bible para hindi po tayo basta-basta makakahatol. Kasi ganun din naman ako noon eh. Naniniwala ako sa mga turo ng hindi pala turo ni Kristo yung tinuturo ng iba. Pero ang turo po ni Kristo, mababasa po natin sa Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Okay po. Ang pangangaral naman na yon sa mga kanyang alagad, Gawa, Roma, Corinto, Colosas, Efeso, hanggang aklat ni Judas bago magpahayag. Okay? Bago ang ating Panginoon Hesus umakyat sa langit, bago si Hesus umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang alagad na kung paano ako isinugo ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Okay? Kaya nung umakyat ang ating Panginoon Hesus sa langit, tinuloy ng kanyang mga alagad ang pangangaral at patotoo. Anong pinapangaral ng kanyang mga alagad? Yung mga turo ni Hesus at patotoo. Okay, patotoo sila na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Si Jesus ay anak ng Diyos, pinadala sa lupa ng Diyos Ama upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kung tayo-tayo lang. Kaya ang kanyang mga alagad at si Jesus lang ang mangangaral. Hindi po ako nangangaral, binasa ko po at pinatotoo at pinaalala. Kasi maraming tao na hindi nagbabasa ng Bible. Maraming tao naman na nagbabasa ng Bible, ginagawa lang libangan. Hindi intindi. Kung sino pa nga hindi nagbabasa ng Bible, siya pa nga may lakas ng loob mamiliso po. Nakakarinig na to. Ang turo po niyon, narinig ninyo, kung hindi turo ni Jesus, siya po'y antikristo. Okay? Yun po ang totoo nun. Ang Diyos ng daigdig dito, si Satanas. Dahil siya ang ating sinusunod. Mas gusto pa natin sundin ang utos si Satanas
kaysa utos ng Diyos. Sinabi ni Jesus, mismong ang ating Panginoong Jesus ang sabi sa Marcos 7:7, hindi ninyo sinusunod ang utos ng Diyos, mas sinusunod pa ninyo ang tradisyon ng mga tao. Ngayon, kapag sinusunod mo ang utos ng ating Panginoong Jesus, andito lang sa Bible po. Ipamumuhat niya araw-araw, pero maraming ayaw sa atin pagka sinusunod niya ang turo ng Jesus. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mag-alala, dahil siyempre, ang Diyos pong ating susundin. Muli po yung lingkod, si Roy. Pagpapalain po tayo ng Diyos. Mabuhay po tayong lahat. Sasamahan tayo ng Diyos kahit saan tayo pupunta, pero manalangin po tayo bago tayo lumakad.